Sa isang liblib na baryo sa Isla ng Panay, kung saan laganap ang mga kuwentong bayan, may isang baryo na tinatawag na Balay. Kilala ito bilang isang payapa at simpleng lugar. Ngunit sa likod ng kapayapaan ay bumabalot ang matinding takot sa isang nilalang na tinatawag na aswang. Ang aswang na ito ay isang nilalang na kayang mag-anyong tao tuwing umaga at nagiging kakilakilabot na halimaw tuwing gabi upang manghuli ng biktima. Madalas na pinag-uusapan ang aswang sa baryo, lalo na tuwing magkukuwentuhan sa gabi. Si Manang Luning, isang matandang babae na kilala sa kanyang karunungan at napakatagal ng naninirahan sa balay, ang madalas na magbahagi ng kuwento tungkol sa aswang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, may narinig silang kakaibang kaluskos sa bubong. Napansin din ni Aling Celia na may marahang tunog ng tik-tik na tila lumalapit. Kilala ang tunog na ito bilang babala na mayroong aswang sa malapit. Kinaumagahan, natagpuan ni Aling Celia ang kanyang sanggol na si Elena na mukhang nanghihina. Namsin niya na tila may bakas ng marka sa tiyan ng sanggol. Lingid sa kanyang kaalaman na pagdiskitahan na pala ng aswang ang kanyang anak. Dahil sa matinding pag-aalala, bumisita si Aling Celia kay Manang Luning. Nakinig si Manang Luning at pinayuhan si Aling Celia na mag-ingat at gumamit ng asin at buntot ng pagi bilang pangontra. Ayon sa matanda, ang aswang ay may mahabang dila na kayang umabot sa mga sanggol sa pamamagitan ng maliliit na butas, at ang asin at buntot ng pagi ay epektibo raw na panlaban dito. Sa sumunod na magabi, hindi na nila narinig ang tunog ng tik-tik. Subalit, nang bumalik ang aswang at hindi makapasok sa bahay, naghanap ito ng ibang paraan. Nagsimulang magkasakit si Aling Celia at nagdesisyon si Mang Ben na ipatawag ang isang albularyo sa kabilang baryo. Habang naglalakbay si Mang Ben, biglang napansin niya na tila may sumusunod sa kanila. Sa huli, napagtanto ni Mang Ben na hindi pala ito ang totoong albularyo, kundi isang aswang na nagkubli sa anyo nito. Sa huli, kinailangan nilang magtulungan sa baryo para labanan ang aswang. Gamit ang mga lumang ritual at panlaban, nagawa nilang paalisin ang aswang. Ngunit ang kuwentong ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng kapayapaan, kailangan pa ring maging mapagbantay laban sa mga kasamaan. Nais mo bang makarinig pa ng ibang bersyon ng kuwentong aswang? O baka naman may iba ka pang kuwento ng katatakutan na nais marinig? Nais mo bang makapakinig pa ng iba pang kwentong bayan o makahanap ng mga modernong kuwento tungkol sa aswang?